Si Pangulong Bongbong Marcos. Abay, yung pangako ni Tengkey, ano? Si Cayetano nangako ng 10K. Si Pangulong Bongbong Marcos hindi nangangako pero nagbibigay ng 10K. Ganon kalupit si Pangulo. Tapos eto pa. Di ba bumagyo? Abay nung isang nakarang araw, si Pangulong Bongbong Marcos lumipad, dumayo sa Batanes. Binisita yung mga kaibigan natin. Alam niyo yung pagtatrabaho niya, parang ako. Diba? Idol na idol ako. Idol ko siya. Idol ko si Pangulong Bongbong Marcos. Sobrang mahinahon at sobrang sipag at syempre sobra ang magmahal sa kapwa. Kita nyo, sa sobrang pagmamahal ko sa kapwa, nakakailang jowa na ako. Diba? Ganun yun. Ganun. Good afternoon sa lahat. Oo nga. Pinilit ko lang para at least alam nyo. Kung hindi ako makapag-live mamaya at bukas at sa isa pang bukas, alam nyo na. Ala na. Dalaga pantal yun. Diba? At least ang mahalaga mga kababayan, tuloy-tuloy yung ating pagpapasaya, di ba? Tuloy-tuloy yung ating ginagawa, yung ating ginagawang responsibilidad na alam natin para sa bayan. Ano po? So ito na, Pangulong Bongbong Marcos, ano nang ginawa mo? Di ba? Nasaan na yan? Pasok! Ito. Pangulong Bongbong Marcos ang mga nasalanta ng bagyong Julian sa Batanes. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Joseph Moro. Joseph? Yes, Connie, makikita mo sa aking likuran ay itong ating mga kababayan dito sa Basco, Batanes na nakapila para doon sa mga ayuda na ipinamigay ng lokal at national na government. Kasama dyan yung mga financial assistance, mga yero at mga paunang bilang ng yero at saka mga kahoy at saka mga family food box. Katatapos lamang ng pagbisita nitong si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Batanes. Kita nyo, si Pangulong Bongbong Marcos. Shoutout sa inyong lahat. Basta wag lang isa-isahin kasi wala tayong boses. Pangulong Bongbong Marcos. Walang katigil-tigil sa pagtatrabaho. Ayun na nga, bumagyo, tinamaan yung Batanes. Kaya pumunta kasi maraming mga kababayan, maraming nasalanta doon sa Batanes. Lumipad yung mga bubong. Kita nyo, di ba? Apay kasta. Kasi nga, marami akong trabaho, salita ako ng salita. Ngayon, pagkatapos sa Batanes, mga kababayan, abay, pumunta naman ng Pasig. Pumunta ng Pasig. Ito na. Tuloy muna natin to. Namigay siya ng second round ng family food packs, mga paunang mga yero at kahoy nga sa kanyang pagbisita sa Basco, Batanes. Bago dito sa may Kapitolyo, Connie, ay nagkaroon din ng pagkataon ito si Pangulo na bisitahin yung ilang mga residente mismo sa kanilang mga bahay na nasira ng bagyo dahil sa bagyong Julian. Baka sabihin nila mga kababayan ngayon lang ginagawa ni Presidente yan. Alam nyo, hindi pa siya Presidente, nangunguna na yan sa pagtulong, lalong-lalo na sa kalamidad. Diba? Glee Orcolio, I miss you too. Pagkatapos nito, at least alam nyo, diba? Papahinga ako. Siguro mga ilang araw. Ganun. Siguro sila Jen Angeles muna. Game. Pati na yung Batanes Central School sa kanyang pag-iikot sa probinsya, Connie, ay nasaksihan ng Pangulo ang pinsalang dulot ng bagyo sa Batanes. Sabi nga ng Pangulo, sa infrastruktura ang pinakamaraming pinsala na idinulot ng bagyong. Kita nyo naman, hindi yan pupunta na walang
walang dala. Hindi yan pupunta na si Bebetlog lang ang dala. Hindi tulad ni Digong, pupunta yan, bubunga nga lang. Mga ngako lang, ganun. Diba? Oh, wala nga. 20 beses na yata ako nagsasalabat. Kaya tuloy. Julian sa pulong niya sa mga opisyal ng Batanes sa pangunguna ni Batanes Governor Marilu Cayco ay binigyan diin ng Pangulo ng pangangailangan ng mga residente na magawa ulit o ma-repair ang kanilang mga bahay. Ayon sa pamahalaan sa lalawigan ay abot sa lampas 2,000 na mga bahay ang nasira nitong si Bagyong Julian. Sabi oh, daming bigas oh. Anong panelo? Kaboses ko ba? Pusit. Si Digong noon, sakay ng helicopter tapos titingin-tingin lang. Oo, ganun-ganun lang. Oh. Sabihin ni Digong, putang ina, mamatay kayo lahat. Oh, di ba? Si Pangulo. Iba talaga. Our beloved Boss Mike Cervera.